Ang portal po, normally, sa movies, I'm sure napapanood niyo yung ilang pelikula, yung parang pintuan para pumunta sa ibang dimension, para makatawid. Yun po ang portal. Yung iba, salamin. May mga nagtatanong sa akin kung ang lahat daw bang salamin ay portal. Hindi po. Hindi po. Hindi lahat ng salamin ay portal. Mag-iingat kayo pag may nakita kayong portal kasi hindi po lahat ng pupuntahan ninyo ay mabuti. At hindi lang yun. Yun ang nakakatakot na baka hindi kayo makabalik. Kasi pag nagsara yung portal na nandun kayo sa kabila, kawawa naman po kayo. Hindi po yun. Hindi yan katulad ng astral traveling na 100% nag-guaranteed na makakabalik kayo. Ang portal po ay pintuan. Pintuan na nakakatakot pasukin. Hindi po biro yan. Kung nakaranas na kayo ngayon kasi marami ng portals na bukas eh. Painting yung nasa likod ko, palagi may experience na ganyan. Hindi po yan sa filter, walang filter po ito, wala. Ano po talaga yan? Ang paintings ko, pag may nagkakagusto, yung bumibili po, chances are, ayan, marami naman nanonood sa akin na nakabili ng painting. Ano po yan, umiilaw. Sila pong mga buyers ang nagre-report sa akin yan, hindi naman po ako. Yung mga nakabili, minsan nga natatakot yung iba. Pero usually, nagiging masaya yung household ng bahay na merong painting na nag-glow pag madaling araw. Pero usually naman, sa mga madasalin yun. Alam niyo, ang third eye ay regalo ng langit. Lahat naman po tayo ay may third eye. Hindi lang po lahat bukas. Ang iba kasi, hindi na nagagamit. Lahat tayo noon, third eye ang ginagamit nung wala pang, anong tawag dito? Hindi pa tayo, wala pang cellphone, wala pang telepono. Ang matatanda natin, alam kung uulan, alam kung babagyo, alam kung kailan magtatanim. Noon hindi pa tayo technologically advanced, hindi na tuloy ako lahat tayo nagagamit ng third eye. Magmula nung naging technologically advanced tayo, nawala yung, hindi na natin, kahit muscles po natin, yung muscle, pag hindi mo masyadong ginagamit, nangihina. Ganun din po ang third eye. Pag hindi mo po ginagamit yung third eye mo, tulad natin, karamihan ng mga tao, hindi na nagagamit yan because of technology. Wala na ngang Webster, hindi na gumagamit ng dictionary dahil cellphone na lang, Google. Hindi po ba? Yun ang dahilan kung bakit yung third eye ninyo hindi activated. Pero lahat po tayo, di ko malimutan, sabi niya ayaw niya ng director. Ayaw niya mag-director kasi dami artista, mayabang na bobo pa. Sorry na, totoo yun eh. Kaya hindi ako pwede mag-direct. Kasi, alam mo, that's part of my world, yung showbiz. Lahat ng gaganapan ko, pinaghihirapan ko. Tapos pag magdidirect ako, syempre, baka maubos ang pasensya ko. Wala akong problema sa mahina umarte eh. Tuturuan ko. Lalo na pag nangihingi ng tulong. Pero pag mayabang, ay, hindi ko kaya yun. Magagalit si Ismael Bernal, si Joel Lamangan, magagalit yung mga direktor kong pagkahuhusay. Sa kanila ako natuto. Really fine. Of course, naniniwala ako sa mga crystals. Ang dami kayang, ito yellow amber. I'm wearing it. Amber yan, pero it's yellow. They're very effective. Yan hindi orasyon ng mga crystals, pero effective regardless of who you are. But it will always reflect on what kind of attitude or what kind of thinking you have. Yung lahat ng thoughts, pure thoughts,
Yun ang kaganda sa purity ng crystal. Hindi yan katulad ng orasyon. Ang orasyon po kasi, dadasalan mo yan. Ngayon, kung masama kang tao, masama ang iniisip mo, masama ang intensyon mo, ang lalapit sa'yo, demonyo. Yun po. Yung crystal sauce, totoo po yung crystal. Ginamit nga yan ng Atlantis eh. Kaya, technologically, very advanced sila. Pero hindi wifi, hindi internet, hindi kuryente ang gamit, kundi crystals po. Sa mga taong nambubuisit kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila. Charita, ganito yan. Charita, senyorita. Yung mga bubuisitin ka, yung nambabasa sa'yo, na wala ka namang ginagawang masama sa kanila, huwag kang mag-alala. Bumabalik yan sa kanila. Mahihirapan sila. Hindi ako nagbibiro, totoo yan. Ang lakas ng karmic rebound o yung balik talaga sa mga taong nananakit ng damdamin kahit hindi physical kung wala kang ginagawang masama sa kanila. Totoo yan. Totoo yan. Kahit hindi mo sila ipagdasal na na mabalikan, mangyayari po yan. Palagi niyong iisipin na napakaiksi ng buhay natin ngayon dito. So hanggat maaari, sana think of your thoughts. Kung paminsan-minsan hindi natin may iwasan yung nag-iisip ng masama o kaya pag napipikon o napapagod. Pag nagkaganon, just be aware. Tapos sabihin mo lang, sorry po, Lord. Sorry po, hindi na po. Kasi mag-change yan bigla. At saka, sayang yung oras ng buhay ng tao kung puro sama ng loob na lang ang iisipin ninyo. Wala pong masamang sumama ang loob. Normal na nararamdaman yun ng tao. Pero don't live there. Huwag ka pong tumira dun sa sama ng loob mo. Umusog ka ng paunti-unti hanggang makalayo ka. Maraming bagay na nakakapagpaligaya sa sarili natin. Katulad ng yung simpleng bagay, lumakad ka papunta sa labas. Katulad ng palagi kong sinasabi, may makita kang mama na parang hirap na ngitian mo lang. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yung nakakatanggap ng ngiti sa taong hindi mo kilala. Small things. Small things. Ang laking bagay po nun. Ngayon kung kahit po anong religion natin, magdasal lang kung anong pinaniniwalaan. Kasi pag nagdadasal ka, everything gets better. Of course, kailangan ng pagdasalan mo ay yung nakatataas. So, ka magdadasal sa demonyo. Kung mahukay niyo yung kayamanang tinuro ko sa inyo, tinulungan ko kayo, wala po ang rule po doon, hindi ako pwedeng makishare. Yun lang. Pero ang mahal ko po maningil. Naniningil po ako talaga kasi ibang energy po yun. Napakahirap po gawin. Hindi basta-basta. Tsaka pag nakuha ninyo yung kayamanan, wow. May mga taong nagpupunta dito sa clinic para hilingin sa akin na ituro sa kanila kung nasaan eksakto yung nakabaong kayamanan. Para wag na silang mahirapan. Yung iba kasi hukay ng hukay, halos kalahati na ng buong lupa o yung ilalim ng bahay ay nahukay. Hindi nila makita. Ako po ang nagpo-provide ng information kasi nakikita ko yan. Kasi iba po ang kulay ng lote o ng lugar ng lote na may kayamanan. So ituturo ko po yon kung nasaan. Marami pong kondisyones siya na naniningil ako po dyan. Inaamin ko na po sa inyo, naniningil ako dyan kasi hindi po ako nakikihati sa mahuhukay at saka napakahirap gawin. Napakahirap gawin. I mean, ibang energy ang ginagamit. Nakikita ko po yan. O ngayon, yung merong mamimiloso po na naman dyan, bakit di mo hukayin para magkaroon ka ng pera ng sarili mo? Alam nyo kung bakit? Kung hindi para sa'yo, hindi dapat. Kasi alin sa dalawa, mabaliw ka o mamatay ka. Hindi, tatlo pala. Yung pangatlo, mas mabuisit ang buhay mo lalo. Forever. Pati yung mga kaanak mo. Ganun yun. So I teach them how to go about it. I teach them the rules. I let them know exactly where to look, how it's done, and what kind of prayers
they have to make, and the time and date when they should dig to get it out. Yan. Yan po. Kasi importante yun. Akala nila hukay lang ng hukay. Hindi nila alam. Dapat tamang petsa. Tamang oras. Kung meron kayong nagawang pagkakamali na alam ninyong mali, hanggang ngayon mali pa rin, abay, gawan nyo ng paraan na matigil na. Why prolong the agony? Ika nga. Why prolong the agony? You stop it. Kasi hindi lang ikaw magsasuffer. The people around you, your family, your soul especially will suffer. Paano ang tamang pagdadasal bago matulog sa gabi? Palagi po kasi ako nadidistract. Menchi, okay, number 1. Normal naman yun sa umpisa. Unang-una, huwag kang magdadasal na nakahiga kasi hanggang kisa nilang. Huwag ka rin magdadasal na naka-shorts. Kung naka-shorts, katakpan mo hita mo. Pagkatapos, umupo ka muna ng tahimik. Pag nagdadasal, paminsan-minsan, ito nga po pala ang sasabihin ko sa inyo, huwag puro salita ng salita. Makinig din kayo. Pakinggan nyo rin, kasi baka may sinasabi sa inyo, hindi nyo naririnig kasi daldal kayo ng daldal. Pag nagdasal ka, kahit maiksi lang, basta buong puso at kaluluwa, maririnig yan. Ako ginagawa ko kuminsan para wag ako antukin, nagkakape ako bago magdasal. Kasi hindi maiwasan, lalo kung pagod na pagod, hindi ba?